Lilipat si Vladimir Putin patungong Beijing sa Martes at umaasang makakakuha ng hayagang tulong mula kay Xi Jinping sa digmaan laban sa Ukraine. At dito sa kasamaang palad, may lumabas na hindi magandang balita. Ayon sa New York Times, mabusising sinubaybayan ni Vladimir Putin ang pagbisita ni Donald Trump sa Beijing at nakita ng Kremlin ang bagong mga oportunidad. Tuklasin natin ngayon ang mga oportunidad sa episode na ito. Dahil ang sagot sa tanong na ito ang nagpapaliwanag ng kasulukuyan at kung ano ang mangyayari. At kung bakit si Trump, pagbalik niya mula sa Beijing, ay hindi naglabas ng anumang bagong pahayag tungkol sa pagpuwersa sa Russia na tapusin ang digmaan sa Ukraine. Ako si Alexi Pechi, sama-sama nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at i-like ang episode na ito. Mag-iiwan kayo ng komento sa ilalim ng video na ito, na yon o pagkatapos ng episode dahil mahalaga ito para sa pag-promote ng content sa YouTube. Salamat sa inyo. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Peachy News. Ang link ay nasa video description. Sige, sa simula pa lang ay gusto kong banggitin agad ang isang mahalagang sipi mula sa New York Times. Ang halada ng Rusya para sa China bilang isang maasang pinagkukunan ng enerhiya ay tumaas matapos ang digmaan sa Iran. Narito ang pangunahing sipi na ito. Para maintindihan ang mga nangyayari ngayon at sa susunod na linggo, tingnan ninyo, sarado ang kipot ng Hormuz sa gitnang silangan. Patuloy pa rin ang pagdaloy ng langis mula Golpong Pesiko pero may malalaking pagkaantala. Karamihan ng langis na binibili ng Sina ay mula ron. Lampas $100 ang presyo ng Brent crude oil at wala pang senyales ng pagbaba. Sa ganitong sitwasyon, naging halos walang kapalit ang Rusya bilang pangunahing tagapagtustos ng langis at gas para sa China. Ang mga pipeline na dumadaan sa Siberia ay gumagana daya ng inyong alam nang hindi dumaraan sa kipot ng Hormuz at sa kanal ng Suez. Si Vladimir Putin ay pupunta sa Beijing, dala ang trump card na ito. Habang ang Iran ay nasa ilalim ng blockade, handa ang Rusya na bahayin ng China ng kanilang murang langis at murang gas. Ano ang iniaalok ni Vladimir Putin kay Xi Jinping? Una, mahalaga ang usapin ng yamang enerhiya. Karagdagang dami ng langis at gas na hindi na kailangan dumaan sa kahit anong rutang pandagat. Handa si Vladimir Putin kung kinakailangan na lumabag sa mga limitasyon at magbenta kahit malugi basta makuha lang ang pabor ng Beijing. Ito ang kailangan ngayon ng China. Hindi kayang tiisin ng bansa ang ekonomiya na walang matatag na supply ng enerhiya. Ngayon nag-aalok si Putin. Kami ang maasahan ninyong tagapagtustos, may diskwento at babahin namin kayo ng murang langis at gas. Handa kaming maglingkod, pero kailangan namin ang tulong ninyo sa digmaan. Ano pa ang maaaring ialok ni Putin? Pangalawa, mga teknolohiyang militar, kahit medyo kakaiba ito. Ayon kay Deputy Secretary of State ng US na si Kurt Campbell sa Axios, nagsusupply ang Russia sa China ng teknolohiya para sa submarino at missile. Kapalit nito, binibigyan ng China ang Russia ng semiconductor at component na nakakaiwas sa parusa ng kanluran na napakahalaga. Bakit ko nga ba nabanggit na maingat na binabantayan ni Putin ang summit ni Trump at Xi? Patuloy ang palitan ng Russia at China at pupunta si Putin para kumpirmahin at palawakin ito. Narito na ang pinakamalungkot na bahagi ng kwento. Noong una, mayabang na inihayag ni Donald Trump na pinalawak ng Estados Unidos ang mga oportunidad para sa China na bumili ng mga semiconductor at video card mula sa kumpanyang Amerikano na Nvidia. Kaya hindi na nakakagulat na kahit may mga sanksyon ng kanluran, nakakakuha pa rin ng microchip ang Russia. Ikatlo, ang issue ng Ukraine. Dito nagsisimula ang pinakamahalaga. Nasa Beijing si Trump at kinausap si Xi Jinping na parehong gustong maresolba ang digmaan sa Ukraine. Sabi niya, nagkasundo kami doon. Pupunta si Putin sa Beijing para kausapin si Xi Jinping. Sa tingin ko, ganito ang pag-uusap nila. Ito ang aming mga kondisyon para sa pag-aayos. Handa na kami. Makikinig muna ang Beijing sa dalawang panig bago magdesisyon kung ano ang ipapaabot sa kanluran. Kaya mahalaga ang pagkakasunod ng pagbisita, una si Trump, tapos si Putin. Kinokolekta ng China ang impormasyon mula sa magkabilang panig bago bumuo ng anumang posisyon. Ngayon, ano ang natutunan ni Putin mula sa pagbisita ni Donald Trump sa Beijing? Malinaw na sinuri ng Kremlin ang summit sa Beijing ni Trump at Xi Jinping at naglabas ng konklusyon. Unang konklusyon, umatras si Trump sa usapin ng Taiwan kahit sa salita lang.
Sinabi ni Trump na hindi makikidigma ang Estados Unidos para sa Taiwan at inantala niya ang malaking pakete ng mga padalang militar. Para sa Taiwan, ito ay $14 bilyong, isang malakas na senyales. Pangalawa, tinanggal ng Estados Unidos ang ilang limitasyon sa chips. Napag-usapan na natin ito. Pangatlo, umalis si Trump ng walang konkretong mga pangako. Wala siyang napagkasunduan sa China, wala tungkol sa Iran, wala sa kasunduan sa kalakalan, wala rin sa Ukraine. Para kay Putin, ibig sabihin nito ay natalo ni Xi Jinping si Donald Trump. Nakuha ng Sina ang mga konsesyon kahit walang seryosong kapalit. At ngayon, pupunta si Putin kay Xi Jinping sa taong kakapakita lang kung paano makipagtawaran sa Washington. Naglabas ang Axios ng mahalagang pahayag mula sa tagapayo ni Trump. Heto ang CP. Ipinapakita ng biyahe na hindi pa handa ang Estados Unidos sa ekonomiya, pero sa ngayon, hindi talaga tayo pwedeng maging handa. Ibig sabihin nito, hindi pa handa ang mga Amerikano makipagtunggali sa China kung hindi mo pa gets. Mga tagapayo ng Amerikanong presidente ang nagsasalita tungkol sa kahinaan ng bansa at binabasa ito ni Putin at bumubuo siya ng mga konklusyon. Mas mahalaga pa rito ang totoong kalagayang militar sa harapan na dala ni Putin sa pagpunta sa Beijing. Akala mo, syempre, gusto niyang pumunta mula sa posisyong malakas. Kaya bago ang kanyang pagbisita, sinubukan niya magsagawa ng malawakang pag-atake sa Ukraine. Pero tingnan natin ang mga datos. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, mas maraming teritoryo ang napalaya ng Ukraine nitong buwan kaysa nasakop ng Russia. Unang beses, mula 2023, isipin mo yon. Narito ang ministro ng depensa ng Ukraine. Sabi ni Fedorov, napatay namin ang 35,000 Ruso noong Abril at Marso. Hindi sapat ang lakas ng Russia para ipagpatuloy ang opensiba. Pinapagod ng Ukraine ang mga Ruso. At para sa akin mismo, kinukumpirma ng Institute for the Study of War na noong Abril ay nagkaroon ng netong pagkawala ng teritoryo ang Russia. Matapos mabigo sa harapan, bumabawi ang Russia sa malawakang airstrike sa infrastruktura ng Ukraine at mga sibilyang lungsod dito. Pero gaya na alam ninyo, walang pag-atake sa Kyiv o Kharkiv ang magpapalapit sa Russia sa pagsakop ng Donetsk Oblast na yung Taglagas. Ito ang ipinangako ni Putin sa mga general o baka sila ang nangako sa kanya. Napag-usapan din natin na gusto nilang sakupin ang Donbas pagsapit ng Taglagas. Bakit kailangan ni Putin pumunta ngayon sa Beijing? Direkta ang sagot, para hindi magkasundo sina Donald Trump at Xi Jinping nang wala siya. Habang nagsasalita ang presidente ng Amerika sa Beijing tungkol sa kapayapaan Iran at Ukraine, tila nasa tabi lang ang Russia. Ibig sabihin, si Putin ay maari lang manood mula sa malayo kung ano ang nangyayari doon. Tungkol saan ba talaga nag-uusap ang mga makapangyarihan sa mundo. Ngayon, pupunta si Putin para subukang hindi na maiwan sa usapan. Tiyakin ding hindi tunay na pipresyurin ng China ang Rusya alang-alang sa interes ni Trump. Ngayon, narito ang mga opisyal na detalye ng pagbisita na mismong Kremlin ang nag-anunsyo. Ibig sabihin, darating si Putin sa Beijing, Mayo 19 hanggang 20, kasabay na ika-25 anibersaryo ng kasunduan ng pagkakaibigan ng China at Rusya noong 2001. Magpapalitan ng pananaw sina Putin at Xi Jinping sa mahalagang usaping pandaigdig at panrehiyon at pipirma ng magkasanib na deklarasyon matapos ang pag-uusap nila. Bukod sa pagkikita kay Xi Jinping, tatalakayin din ni Putin ang kooperasyong ekonomiya at kalakalan kay Li Qiang, punong ministro ng Konseho ng Estado ng China. At ito ang mahalaga dito, itong magkasanib na deklarasyon. At nangyari ito eksaktong 5 araw matapos umalis si Trump mula sa Beijing nang walang kahit isang napirmang dokumento tungkol sa Ukraine at Iran. Nagkaroon sila doon ng kasunduan sa kalakalan para sa pagbili ng eroplano mula sa Boeing, kasunduan tungkol sa mga video card ng Nvidia at yun lang, wala nang iba pa. Hindi nagkasundo si Trump, pero si Putin ay darating at pipirma ng isang dokumento. Sa simbolikong wika, may ibig sabihin ito. Hindi sigurado na magdudulot ito ng anumang totoong hakbang mula sa China, pero ito ay isang simbolikong hakbang. Hindi ako magmamagaling dito. Magbabahagi ako ng CP mula kay Professor Dennis Wilder ng Georgetown University, dating opisyal ng intelihensya ng Amerika. Ito ang sinabi niya. Maaring isa sa mga resulta ng summit ni Trump at Xi Jinping ay ang pagbawas ng suporta ng China sa mga hakbangin ng militar ng Russia sa Ukraine. Iyan ang dahilan kaya papunta si Putin sa Beijing para tiyakin kung nangyari na ito at siguraduhin na kakampi pa rin ng Moscow ang Beijing. Sa kabilang banda, buong panahon ng digmaan ay itinatanggi ng Beijing ang pagbibigay ng armas at mga military components sa Moscow
para sa industriya ng depensa nito at sinisisi ang mga bansang kanluranin sa pagpapahaba ng sigalot sa pamamagitan ng pagbibigay ng armas sa Ukraine. Iyan ang opisyal nilang posisyon, pero kahit hindi ka eksperto, kita namang tumutulong talaga ang China. Si Putin ay muling lilipad para talakayin kung ititigil ang mga supply o hindi. At isa pang konteksto, mahalaga ito para maintindihan ang nalalapit na pagpupulong na ito. Paalala lang, inatasan ng China noon ang kanilang mga kumpanya na huwag sundin ang mga parusa ng Estados Unidos laban sa langis ng Iran. At tinanggap nila sa kanilang bansa ang ministro ng ugnayang panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi. Ibig sabihin nito, hindi na talaga sumusunod ang China sa Washington pagdating sa Iran. Hindi pupunta si Putin doon para magmakaawa. Pupunta siya sa kaalyadong de facto na nagsasabotahe sa patakaran ng Amerika sa mga parusa. At pansinin mo, hayagang hinikayat ng China na huwag pansinin ang mga parusa ng Amerika, pero si Trump noong nagkita sila ni Xi Jinping ni hindi man lang ito nabanggit kahit isang salita. Hindi ako magugulat kung sina Vladimir Putin at Xi Jinping ay maglabas ng pahayag para kay Donald Trump. Tatapusin ko ang episode na ito sa isang sipi mula sa Financial Times na nagsulat na yung linggo. Walang kasunduang pangkapayapaan para sa Ukraine hanggang matapos ang taon. Sinabi ni Putin kay Trump na sasakupin niya ang Donbas pagsapit ng taglagas. Lilipad siya sa Beijing para pakiusapan si Xi Jinping na tulungan siya o huwag siyang hadlangan. Habang pinupuri ang konstruktibong papel ng China, pupunta si Putin para tiyakin ang kabaligtaran. Walang papel ang China na pabor sa Ukraine. Dito ko ilalagay ang tatlong tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at konklusyon sa mga komento sa ibaba ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, napakahalaga nito para makatanggap kayo ng mga abiso at hindi ninyo ma-miss ang mga bagong episode. At mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa description ng video ang link na ito. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.